Genesis, Kabanata 47. Isinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Faraon. Sinabi niya, "Dumating na po ang aking ama at mga kapatid buhat sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen." At ipinakilala niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng Faraon, "Ano ang trabaho ninyo?" "Kami po ay mga pastol, tulad ng aming mga ninuno." Tugon nila, "Nakarating po kami rito, sapagkat sa amin sa Kanaan ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen." Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan." Isinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo, at pagdating dooy, binasbasan ni Jacob ang Faraon. "Ilang taon na kayo?" tanong ng Faraon kay Jacob. Sumagot siya, "Umabot na po sa 130 taon ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno." Matapos magpaalam sa Faraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Jose. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto, at ang mga tao'y hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain ang lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng Faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, "Mamamatay kami ng gutom. Bigyan mo kami ng pagkain." Kaya't sinabi ni Jose, "Kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkaing ibibigay ko sa inyo." At gayon nga ang kanilang ginawa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkaing kinukuha nila. 1 taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, "Hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayoy ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya tulungan naman ninyo kami. Huwag ninyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Hayag na po kaming maging alipin ng Faraon at ibenta sa kanya ang aming lupain." Nangyari nga ito, kaya't nakuha ni Jose para sa Faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutom noon. Ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Jose ng mga alipin ng Faraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pari, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayoy nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Faraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa Faraon ang 5 bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya." Sumagot ang mga tao,
Napakabuti ninyo sa amin. Iniligtas ninyo kami. Handa po kami maglingkod sa Faraon. Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto na ang ikalimang bahagi ng ani ay para sa Faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito, maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito'y hindi saklaw ng Faraon. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang." Masusunod po ang nais ninyo. Sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, "Kung ngayon sumumpa ka sa akin." Nanumpa nga si Jose at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin.